Ang nakaraan, itinuro ni Mang Rodel ang daan pabalik, kung saan galing si Jemar at humingi ng paumanhin si Jasmine, sa kanyang ama. At sa pagpapatuloy ng kwento, ay natapos na silang mananghalian at biglang may kumatok sa pinto at bumalik si Jemar kasama ang kanyang kamag-anak na si Aling Charon. Magandang araw po, sambit ni Aling Charon, gusto sana naming humingi ng paumanhin kanina na abala kayo ng pamangkin ko laking Maynila kasi ito at hindi alam ang pasikot-sikot sa lugar natin. At sumagot si Mang Rodel, pasensya na rin kayo, hindi ko alam na pamangkin mo pala siya at napagtaasan ko ng boses, pasok muna kayo, hindi kayo nakaabot sa pananghalian namin. Naging maganda ang kanilang pag-uusap, hanggang nagkapalagayan na ng loob si Jemar at Jasmine at nagkwento ng kanyang buhay sa Maynila at kung bakit siya umuwi ng probinsya, at ilang oras din ang itinagal ng kanilang pag-uusap at nagpaalam na sila para umuwi. Nasa higaan na si Jemar para matulog, nakangiti siya, iniisip ang kanilang pag-uusap ni Jasmine. Nagbabaka sakali na makakadalaw pa siya uli sa tahanan nila Mang Rodel, ngunit may pagdududa, baka pinayagan lang siya na makausap si Jasmine dahil kasama niya ang kanyang tiya Charon. Dahil hindi siya makatulog, kinatok niya ang pinto ng kanyang tiya Charon para itanong kung ano ba ang pag-uugali ni Mang Rodel dahil may balak pa uli siyang dumalaw, para mapaghandaan niya kung ano ba ang mga hilig ng tatay ni Jasmine. Umubra kaya ang kanyang mga plano o papalpak, isa na ba itong panliligaw, o isa lamang paghanga? Abangan sa mga susunod na kabanata ng kwentong walang kapalit, sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.